Kapag nagkasakit ka, isa na lang talaga ang problema mo. Day 51 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Para walang problema, oo, mahalagang bayaran ang kotse, lupa, bahay, at lahat ng financial responsibilities natin. Pero aminin natin, kapag nagkasakit ka, biglang parang nawawala sa isip mo lahat ng yan. Health na lang ang gusto mong bumalik. Kaya ngayong araw, nagkaroon kami ng kaunting papawis. Hindi man kami lahat professional, ang mahalaga may galawang katawan, may taloy ng pawis at kahit papano nadadagdagan ng panlaban sa sakit. Share ko lang, dati dumaan din ako sa sarili kong fitness journey. Nung bata pa ako, wala talaga akong disiplina pagdating sa katawan. May panahon na pumayat ako, tapos nagpabaya ulit, tapos naging fit, tapos may pagkakataon ding bumalik sa dating habits. At ngayong may asawa na ako at mas busy na ang buhay, isa sa goals ko pa rin yung ma-maintain ang health ko. Naalala ko pa nga dati nung mas madalas kaming mag-fitness journey ni wife. Yung mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami. Mas marami kaming oras noon. Pero ngayon, mas intentional na kami dahil mas marami na rin responsibilities. At doon namin na-realize sa journey ng pagiging frugal, hindi mo kailangan tipirin ang health mo. Kasi anumang savings ang mabuo mo, anumang investments ang maipon mo, mahirap ma-enjoy kung palagi ka namang may iniindang sakit. Ang health kasi, hindi naman yan expense. Isa rin ito sa pinakamahalagang asset mo. Ito yung isa sa mga instrument na ginagamit mo para makapagtrabaho, kumita ng pera, at maabot ang mga goals mo sa buhay. Kaya, natutunan namin, mag-ipon ka para sa future. Pero huwag mong kalimutan, alagaan yung katawan na magdadala sa'yo doon. Samahan nyo kami. Sa journey na to, day 51 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 52 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Umaga pa lang, sobrang natuwa na kami ni wife dahil mahigit 50% ng joint income namin noong May ang na-save namin. Para sa amin, malaking milestone yon. Kung gusto nyo makita yung detailed budgeting at savings goal, shinare namin yon noong day 48. Dahil masaya kami sa naging resulta, sabi ko kay wife, tara, bihis na tayo ng maaga. Bago pumunta ng church, nag-breakfast muna kami. At hindi ito yung luxury na breakfast na iniisip nyo. Sa convenience store lang kami kumain. Alam namin na hindi ito yung pinakamatipid na option. Pero sa sitwasyon namin ngayon, ito ang pinaka-convenient. At since kasama ito sa budget, which is buffer namin, okay na okay talaga. At parang mini celebration na rin namin yon. Ang mas na-appreciate namin, hindi yung pagkain mismo, kundi yung simpleng pagkakataon na magkasama kami. Kahit simpleng breakfast lang, nagiging special pa rin sa amin to. Lalo na kung kasama mo yung taong mahal mo. Nakakatawa nga kasi napag-usapan namin dito yung kagabi. Pauwi kaming nagmomotor, tapos medyo malakas yung ulan, sabay parang may nagpicture sa amin. Akala nga namin, medyo nakikilala na kami. Pero yun pala, kidlat na pala yun. Higa mo yan? Hindi ko lang alam kung nakita. Pero kidding aside, salamat sa mga nagpa-follow, like, comment, and share sa videos namin. Kaya taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo. Pagkatapos ng church, nakipagkwentuhan lang kami sa relatives namin. At sa dulo ng araw, may lesson na naman kaming natutunan for today. Habang tumatanda kami, mas nare-realize namin na ang pinakamagandang alaala ay kadalasang hindi nabibili ng pera. Pero gayon pa man, mahalaga pa rin na nagtatrack tayo ng expense, savings o mapa-investments man yan. Kasi part pa rin to ng disiplina. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 52 pa lang, tuloy-tuloy na to. Kaya nyo bang dalawa makaipon ng 100,000 sa isang taon kung minimum wage earner kayo sa Pilipinas? Day 53 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Ngayong araw, susubukan nating sagutin. At bago yan, hindi namin gustong manatiling minimum wage ang mga Pilipino. Ang goal natin ay mas tumaas pa ang income ng bawat isa. Pero para sa video na ito, gagamit tayo ng current situation bilang example. Sabihin nating may mag-asawang parehong minimum wage earner. After taxes at deductions, halimbawa nasa around 16,500 ang take-home pay ng bawat isa kada buwan. Ibig sabihin, may combined income silang nasa 33,000 pesos per month. Ngayon, kung gusto nilang makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon, kailangan nilang magtabi ng humigit kumulang 8,350 pesos bawat buwan. Sa ganito, ang magiging computation ay ang mga sumusunod. 33,000 pesos na income, minus mo na agad yung 8,350 pesos
pesos na savings. At may matitira pang 24,650 pesos para sa lahat ng gastusin. Ngayon, bawasan na natin ng mga expenses. 6,000 sa renta, 2,650 pesos naman para sa utilities gaya ng kuryente, tubig at cooking gas. 1,000 pesos para sa internet, 9,000 pesos naman para sa pagkain at groceries. 2,500 pesos para sa transportation, 2,500 pesos din para sa insurance o protection fund, at 500 pesos naman para sa overall hygiene. Halos sakto pa rin at may natira pang kaunti. Kung may matira man o sumobra dahil sa OT at mga holiday pays, pwede itong maging para sa other expenses or buffer, emergency fund, contribution, o kahit maliit, pangbigay muna sa iba. Pero kung ito ang sitwasyon mo ngayon, may mga bagay talagang kailangan ipagliban muna. This means, wala munang madalas na eat out, wala munang fancy vacations, wala munang bagong gadgets na makita mo lang 0% interest, may isa-swipe ka agad. Wala munang bili ng damit at accessories, lalo't meron ka namang existing na nagagamit mo. At hanggat maaari, umiwas sa utang na lalong magpapabigat sa budget nyo. Kaya ang tanong, kaya ba? Sa ganitong sitwasyon, sa tingin namin, oo. Madali ba? Syempre hindi. At alam naman namin na may senaryo at iba pang factors sa bawat pamilya ng mga Pilipino, lalo na kung isa lang ang breadwinner or merong mga anak. Gusto rin namin linawin na hindi namin sinasabing manatili na lang sa minimum wage. Sa katunayan, gusto rin namin tumaas ang minimum wage at income ng bawat Pilipino habang gumagaling tayo sa skills, sa abilities natin sa trabaho. Pero habang wala pa tayo doon, kailangan muna nating matutong mag-strategize, mag-budget at minsan mag-sacrifice para maabot ang mga financial goals natin. At sana nakatulong sa inyo to, hindi lang sa pagbabudget, kundi sa pag-abot ng mga pangarap nyo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 53 pa lang, tuloy-tuloy na to. Share lang namin yung past salaries namin nung unang trabaho at paano kami dumidiskarte. Day 54 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Umaga pa lang, gumising ng sumasakit ang ulo pero kailangan pa rin lumaban. Nag-deliver na ng tubig si kuya at dali-daling naglista. Everyday budgeting at track, mahalaga talaga. While working, chinek si wife kasi nga ganitong oras natutulog pa rin siya. Pagising niya, luto ng lunch since most of the time fasting kami sa breakfast. Dito namin napag-usapan at na-reminisce yung mga sahod namin. Year 2018, 2019, sahod niya nasa 11,000 at ako naman nasa 21,000 per month. Natatawa na lang kami kung paano kami nagtitipid noon. Halfway sa daan, susunduin ko siya. May dala siyang mga tinapay kasi ibebenta niya daw sa mga kawork niya. Paghatid sa kanya, ako naman papasok sa office. Pag uwi, magsasakay ng katrabaho para may kahati sa gas. Tapos dadaanan ko siya, madalas iintayin ko siya maka-out para tipid kami sa pamasahe. Walang dinner dates, walang extravagant na alis, walang ganun pa dati. Birthday, Hearts Day, Pasko at Bagong Taon, wala munang mamahaling regalo. Sabi kasi namin sa sarili namin, may malaki tayong plano na isi-share namin sa inyo soon. At ngayon, natutuwa na lang kami kasi worth it pala yung mga araw na yon. Para kasi sa amin, mas mabuti pang delayed gratification kesa instant gratification. Sabi nga kasi namin, malay mo, dahil sa ganito, makaipon tayo soon ng 1 million. At ngayon, parang di pa rin naman kami nagbago. Naghahanap pa rin ng ways para magtipid at kumita para sa future. Siguro lang talaga nag-improve lang kami kasi dati, may hindi alam ang mga tao na sinacrifice talaga namin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 54 pa lang, tuloy-tuloy na to. Single ka man o may asawa na, kung marami kang utang ngayon, baka ito na yung kailangan mong marinig. Day 55 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. May nabasa kaming recent study na nagsasabing malaking porsyento ng mga Pilipino ang nakakaranas ng stress dahil sa utang. Sa katunayan, humigit kumulang 70% ng adult Filipinos ang nakakaranas ng financial stress na may kaugnayan sa pagkakautang. At sa totoo lang, nakaka-relate kami dyan bilang isang tao rin na naranasang mabaon sa utang dati. Pero ito ang mga unang gagawin ko para makaraos at makaahon muli. Una, tanggapin mong may problema kasi hanggat dahilan ng hinahanap mo, hindi ka makakahanap ng solusyon. Para sa amin, ang bad debt ay hindi blessing, burden siya. Kapag tinanggap mo na may problema, doon pa lang magsisimula ang pagbabago.
Pangalawa, mag-ipon muna ng starter emergency fund. At hindi ito yung full emergency fund na 3 to 6 months ng expenses mo. Mas maliit lang. Pwedeng 10,000, 20,000, 30,000 o hanggang 60,000 pesos. Depende sa sitwasyon mo. At bakit? Kasi habang nagbabayad ka ng utang, ayaw mo namang bawat maliit na emergency ay uutang ka na naman muli. Example na lang kapag nasiraan ng motor o kotse, nagkasakit ng bahagya o may urgent na kailangan gastusan sa bahay, may mahuhugot ka pa rin kahit papano. At kung ako ang nasa sitwasyon mo, magiging seryoso talaga ako. Magbebenta ako ng mga gamit na hindi ko kailangan, mga damit, appliances, furniture, o ano bang nakatambak lang. Maghahanap din ako ng side hustle na kaya kong gawin agad. At sa season na iyon, to be honest, magiging sobra-sobrang matipid talaga ako. Pangatlo naman, ilista lahat ng utang at simulan ang debt snowball method. I-explain ko sa inyo to. Ibig sabihin, ayusin mo lahat ng utang mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Bayaran mo muna ng todo yung pinakamaliit habang nagbabayad ng minimum payments. Sa iba, kapag nabayaran mo na yung una, yung dating pambayad mo doon, idadagdag mo sa susunod na utang. Pagkatapos, sa susunod ulit. Hanggang sa parang snowball na palaki ng palaki yung halaga at bilis ng pagbabayad mo. Hanggang napapansin mo, nakakaahon ka na. Kaya, hinga. At iko-congrats kita. Pero hindi pa nagtatapos doon. Ito na yung susunod at huling gagawin ko. Hanapin ang dahilan kung bakit ka nabaon sa utang. Impulse buying ba? Lifestyle inflation? Sobrang luho? O pressure na makisabay sa iba? Kapag nakita mo na yung culprit, putulin mo na siya sa lifestyle mo. Kasi hindi sapat na mabayaran mo lang yung utang. Kailangan siguraduhin mong hindi ka na babalik doon. Kaya minsan, ang unang hakbang para yumaman ay hindi agad pag-i-invest o pag-iipon, kundi pag-alis muna sa pagkakautang. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 55 pa lang, tuloy-tuloy na to. Anong sweldo ang tingin mong masaya? Day 56 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Curious lang kami. Sa tingin nyo, magkano ang sweldo para masabi mong masaya ang isang Pilipino? Pero bago natin pag-usapan yan, share lang namin yung nangyari kagabi. Yung mga natira naming groceries noong May, tinry namin gawing iba't ibang putahe para hindi masayang. Para sa amin, isa yon sa simpleng frugal habits na madalas hindi napapansin. Hindi lang kasi pagtitipid ang goal, kundi pag-maximize ng bawat perang pinaghirapan mo. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho at nagkakape, biglang dumaan yung truck ng basura. Naalala ko nga pala, ganitong araw sila dumadaan. At ayun, buzzer beater akong lumabas para ilabas lahat ng pwedeng itapon. Pero alam nyo, aaminin ko, pangit na habit ito pagdating sa finances. Kasi maraming tao saka lang gagalaw kapag due date na ng bills, kapag malaki na ang utang, o kapag wala nang natitira sa sweldo. Mas maganda pa rin yung may plano bago dumating ang problema o ang mga bayarin. Pero balik tayo sa topic. May recent report kasi na nakita kami na nasa 130,000 monthly income ang kailangan ng maraming Pilipino para masabing komportable at masaya sila. Kayo ba? Sang-ayon ba kayo doon? Pero ang totoo, marami pa rin sa atin ang wala pa sa level na yan. Kaya habang wala pa tayo doon, ito muna ang dapat focus natin. Number 1, alamin kung saan napupunta ang pera mo. Hindi mo maaayos ang hindi mo tinatrack. Number 2, matutong mabuhay ng mas mababa sa kinikita mo. Kahit maliit ang matira, mahalagang may naitatabi. At number 3, wag lang mag-focus sa pagtitipid. Mag-invest din sa skills, sideline, at mga bagay na makakatulong magpataas ng income mo. Lalo na nag-i-invest ka para sa future. Sa huli, oo, gusto rin namin ni wife ng mas malaking income. Gusto rin namin lumaki ang savings at investments namin. Kaya nga namin ginawa ang content na ito para ipakita sa inyo yung journey namin. Pero sana hindi lang sweldo ang maging sukatan ng kaligayahan. Kasi may mga taong malaki ang kita pero walang peace of mind. At mayroon ding simpleng namumuhay pero masaya kasama ang pamilya. May direksyon sa buhay at marunong humawak ng pera. Kaya uulitin namin, anong sweldo ang tingin mong masaya? Samahan nyo kami sa journey na to. Day 56 pa lang, tuloy-tuloy na to. Sa lahat ng kumakayod sa buhay, para sa iyo to. Day 57 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Kinagabihan, bago ang day 57, paubos na rin yung mga stock namin sa cabinet at ref. Kaya napatanong ako kay wife, ano kaya pwedeng gawin natin sa natirang ground beef, itlog, at curry powder? At ayun, may nabuo na namang simpleng putahe mula sa kung anong meron sa bahay. Tan mo ang aking Japanese curry. Sayang no, kung 1 minute.
Hindi, late ko kasi na videoan eh. Nag-i-edit kasi ako. Isa rin siguro yan sa mga natutunan namin sa pagiging frugal. Hindi kailangan laging bumibili agad kapag may natitira pang pwedeng gamitin. At nag-enjoy naman kami. Pagsapit ng day 57, bukas pa kasi kami mag-grocery kaya kailangan namin bumili ng kaunting ingredients para sa natitirang karne. Sabi ni wife, nilaga daw ang lulutuin niya. Nagpakulo na siya ng patatas tapos maya-maya medyo nainis siya sa akin. Bumili ka na kasi ng gulay, sabi niya. At ayun, travel vlog muna tayo. Halos akong tahimik walang magsasalita. Anong gusto mo? Nasa loob ako. Oh, wala magsasalita. Dito? Okay. Kano po? 20. 30. Thank you po. At habang nasa daan pa uwi, doon ako napaisip, hindi lang pala ako o ikaw o siya ang kumakayod para sa future. Habang nagtatrabaho ka ngayon, may tatay na nag-overtime para sa pamilya niya. May nanay naman na nagtitiis ng pagod para may maihain mamayang gabi. May estudyanteng working student na kulang sa tulog pero lumalaban pa rin. May empleyadong bumibiyahe ng ilang oras para lang makapag-uwi ng natitira niyang sweldo. At may mga taong tahimik lang na nagsasakripisyo para sa mga pangarap nila. Kaya minsan bago tayo manghusga o maliitin ang trabaho ng iba, isipin muna natin na lahat tayo ay may laban na hinaharap. Kulang din kami sa tulog nitong mga nakaraan. Kaya habang working si wife nung hapon, nakatulog muna ako saglit. Pagising ko, natuwa naman kami sa pagbabasa ng comments nyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa journey namin. At na-appreciate namin yung pag-follow nyo sa amin. At kung gusto nyong sumama pa sa mga susunod naming lessons tungkol sa savings, frugality, income, at married life na din, follow nyo lang kami. Sisipagan pa namin gumawa ng content na may mapupulot na aral habang may konting kwentuhan at entertainment na din. Sa dulo ng gabi, nagbuhat na lang ako ng medyo light para makapagpapawis. Mahilig din kasi ako sa exercise. At habang si wife naman, naghahanda ng dinner namin. At ang lesson namin today, malaki man o maliit ang kinikita mo, desk job man, fieldwork, negosyo o bahay lang ang opisina mo. Basta marangal ang trabaho at ginagawa mo ang best mo para sa pamilya at kinabukasan mo, isang malaking respeto para sa'yo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 57 pa lang, tuloy-tuloy na to. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan tungkol sa pera na pinaniwalaan mo? Day 58 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Since sobrang busy ni wife sa work today, nag-request siya ng konting lambing. Kaya umorder muna kami kay Bubuyog. At ewan ko kung kami lang ba ni wife. Pero excited talaga kami para bukas. Lalo na't malapit na ulit mag-grocery. Yung tipong paubos na yung laman ng ref tapos alam mong mapupuno na naman siya bukas. At doon namin na-realize na kapag may budget ka talaga, hindi puro takot ang mararamdaman mo sa pera. Madalas, excitement talaga. Excitement na alam mong may plano ka, excitement na alam mong may nakalaan para sa needs nyo, at excitement na nagagawa nyong mag-bonding bilang mag-asawa kahit simpleng grocery trip lang. Habang nag-grocery kami, napunta yung usapan namin sa tanong na ito. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan tungkol sa pera na pinaniwalaan mo? Marami siguro sa atin ang nakarinig na nito. Bata ka pa naman, kaya okay lang yan. Marami pang opportunity na darating. Kaya party-party muna. Enjoyin mo lang yung pagkabata mo. Gastos ka lang ng kahit ano. O kaya bahala na si Batman pagtanda ko. At sa totoo lang, may parte namang tama dyan. Hindi rin naman namin sinasabing bawal mag-enjoy. Hindi rin namin sinasabing puro ipon lang buong buhay. Pero ang problema, madalas kasi sa ating mga Pilipino, ginagamit natin yung mga linyang yan para iwasan ang responsibilidad. Imbis na mag-ipon, puro kasiyahan na lang.
Imbis na mag-build ng skills, puro gastos na lang. Imbis na maghanda para sa future, puro bahala na lang. At bago natin mamalayan, lumipas na ang ilang taon pero pare-pareho pa rin ang sitwasyon. Pero sa amin, mas okay na habang bata pa at may lakas pa, mag-invest muna tayo sa sarili natin. Sa skills, sa knowledge, sa health, sa character. Kasi kadalasan kapag gumaling ka bilang tao, susunod din ang opportunities at paglaki ng income. Pwede ka namang mag-enjoy habang responsable, pwede kang gumastos habang may budget, pwede mong enjoy ang present nang hindi sinasakripisyo ang future mo. At bago matapos ang gabi, may mga essentials din kaming binili ni wife sa online platforms. At share namin soon kung ano yung mga binili namin kapag dumating na. Syempre, tulad ng lahat ng gastos namin, track pa rin yan lahat. Kasi ang goal namin, hindi maging perfect sa pera. Ang goal namin ay maging intentional. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 58 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 59 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Today, napag-usapan namin ni wife yung pagkabalik namin sa pagkabata na sobrang importante pagdating sa pera. Pinapakita kasi ng maraming pag-aaral ngayon na mas malaki ang epekto ng nakikitang habits ng mga bata sa loob ng bahay kaysa sa mga tinuturo sa paaralan pagdating sa kanilang future finances. Mas natututo ang bata sa kung ano ang ginagawa ng mga magulang kaysa kung ano lang yung mga sinasabi nila. Kapag nakikita nilang nagbabudget ang parents nila, natututo sila. Kapag nakikita nilang marunong mag-ipon, umiwas sa utang, mag-invest at maglano para sa future, natututo rin sila. Kapag naririnig nilang maayos na pinag-uusapan ng pera sa bahay, nakikita nila na ang pera ay hindi masama. At kapag binibigyan sila ng practice, kagaya ng maliit na responsibilidad sa allowance o paggastos, mas natututo silang humawak ng pera habang bata pa. Kaya para sa amin, mahalaga ang edukasyon. Pero iba pa rin yung may magulang na magandang halimbawa, lalo na pagdating sa finances. Pag uwi naman sa bahay, ako naman ang umalis para makipagkita sa mga dati kong kawork. Habang si wife, abala rin sa sarili niyang mission. May a-attendan kasi kaming birthday party at ang theme ay pangbata ang costume. At dito lumabas ang pagiging creative ni wife. Imbis na gumastos ng malaki para sa costume, kumuha lang siya ng simpleng karton galing grocery, konting school supplies, at kaunting diskarte. At nakakatuwa kasi minsan hindi naman pala pera ang kulang, creativity lang. Isa rin siguro yan sa magandang lesson ng frugality. Hindi lahat ng problema kailangan solusyonan ng mas malaking gastos. Minsan kailangan lang ng mas malaking pag-iisip. At bago tayo magtapos, kung nagugustuhan nyo yung mga content namin tungkol sa savings, frugality, married life, at financial lessons, please follow, like, at share nyo naman to. Baka sakaling may isa pa tayong kababayang Pilipino na matulungan o ma-inspire sa simpleng paraan. At sa huli ng araw, ito ang realization namin. Kung gusto nating maging magaling sa pera ang susunod na generation, hindi sapat na sabihan lang natin sila. Kailangan makita nila to sa atin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 59 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 60 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Itong araw na ito, parang simpleng day in a life lang naming mag-asawa. Pero may isang bagay kaming gustong i-share sa inyo na madalas ko talagang naiisip. Simple lang talaga ang buhay namin. Pagkagising sa umaga, trabaho agad. Tapos habang nagkakape, minsan may mga tanong na bigla na lang pumapasok sa isip ko. Ano ang mas nakakatakot? Magkasakit o mawalan ng trabaho? Mabilis siguro sagutin ng iba. Pero kapag pinag-isipan mo talaga, pareho silang mabigat. Kapag nawalan ka ng trabaho, nawawala ang source of income mo. Pero kapag nagkasakit ka naman, minsan pati kakayahan mong kumita, nawawala rin. At ang mas nakakalungkot, maraming empleyado ang nakaka-relate dito. Yung kahit may lagnat, pumapasok, kahit masakit ang katawan, bumabangon, at kahit hindi okay, nagtatrabaho pa rin. Kasi may bills na naghihintay, may pamilya na umaasa, may responsibilidad na kailangan harapin. Sa araw na ito, naglinis kami ni wife ng bahay. Nagkantahan, yung parang jamming ba, at nagpalaba. Lumabas na rin sandali, at syempre, sabay din kaming kumain sa bahay pag uwi. Ito yung mga simpleng bagay na kapag tinignan ng iba, parang ordinaryong araw lang. Pero habang tumatanda kami, mas nare-realize naming hindi biro ang oras. Hindi mo alam kung ilang ordinaryong araw ang ibibigay pa sa'yo. Kaya't hanggat maaari, gusto naming sulitin ang bawat pagkakataon. Yung mga simpleng tawanan, yung simpleng usapan,
yung simpleng pagsasama dahil minsan yan pala yung mga bagay na mamimiss mo balang araw. At bago tayo magtapos, kung nagugustuhan nyo yung mga content namin tungkol sa savings, frugality, married life at financial lessons, makiki-follow na lang at like at share nyo naman ito at baka sakaling may isa pa tayong tao na matulungan at makarelate sa mga ganitong bagay. Kaya maganda mag-ipon para sa future. Kaya nga gusto namin ma-reach yung savings goal namin. Pero wag natin kalimutan yung mga relationships natin, lalo na kung may asawa ka na. Dahil ito yung mga taong isa sa pinakamahalaga at higit sa lahat, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Kahit sa totoo lang, tayo naman yung palaging nagkukulang sa Kanya. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kaya sa dulo ng araw, enjoy pa rin. Nag-prepare si wife ng dinner namin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 60 pa lang, tuloy-tuloy na to.